Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-53 na kabanata ng Noli Me Tangere. Ipinakilala ng umaga ang magandang araw. Sa umaga, kumalat agad ang balita sa buong bayan tungkol sa kakaibang pangyayari sa sementeryo. Maraming ilaw ang nakita sa nakaraang gabi na tila nagmumula sa mga kandila at nagbibigay ng mahiwagang babala sa mga naninirahan sa bayan. Ang mga samahan ng kababaihan, lalo na ang konfraternidad ng Kabanal-Banalang Rosario, ay ipinahayag ang kanilang mga nasaksihan at napagninipan. Si Sister Sipa, na nakarinig ng umiiyak at nagbubuntong hiningang mga kaluluwa, ay ipinagdasal ang mga kasalanan ng iba. Tinakpan ang kanilang mga pangalan at itinuring na kabanalan ang kanyang ginawa. Hindi rin pinabayaan ni Sister Rufa ang kanyang nasaksihan. Ibinahagi niya ang mga kaluluwa at ang mga indulhensiyang maingat niyang tinipon na pwede pa niyang ipamigay kapalit ng kaunting abuloy para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng Papa. Isang batang pastol ang nangahas na magsalita tungkol sa nakita niyang mga ilaw, ngunit hindi siya pininiwalaan at binalaan ng marahas. Ang kura sa kabila nito ay nagpatuloy sa sermon tungkol sa purgatorio at ipinamisa ang mga piso ng mga namatay, pinapakita ang makapangyarihang impluwensya ng simbahan sa bayan. Samantala, nag-usap sina Don Filipo at Pilosopong Tasio na matagal nang may karamdaman at nararatay. Tinalakay nila ang sitwasyon ng kapangyarihan sa bayan, lalo na ang desisyon ng kagipitan ng palayain ang mga naipakulong na sundalo at ang kahalagahan ng pagkilos laban sa pag-aabuso ng mga namumuno. Binigyan din ni Tasio kay Don Filipo na iba ang tungkulin ng mga lider at bayani ng bayan kumpara kay Ibarra. Habang si Ibarra ay nakikibagay upang makapagtanim ng mga ideya, ang tunay na tungkulin ng mga nagtatanggol sa karapatan ng tao ay ang yanigin ang sistema at labanan ang mga pinuno ng bayan na umaabuso sa kapangyarihan at hindi gumanap ng tungkulin para sa madla. Pinunto ni Tasio ang kahalagahan ng edukasyon at kaalaman bilang lakas na pakikipaglaban sa katiwalian. Ipinakita niya na malaki na ang nagbago sa bayan mula sa nakaraang 20 taon at ang kabataan ngayon na nag-aral sa Europa ay nakaranas ng bagong kaalaman na may kakayahan ng suriin at hamunin ang lumang sistema. Binanggit niya ang epekto ng pagpasok ng mga bagong aklat, ang pagbukas ng Suez Canal at ang modernisasyon ng pag-iisip na nagpapalakas sa paniniwala na may kakayahan ang mga mamamayan na gumawa ng pagbabago. Sa kabuuan, ipinapakita ng kabanatang ito ang muling pagising ng kamalayan sa bayan. Ang mistikal na pangyayaring nakasaksi sa sementeryo ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng moralidad at kabanalan, habang ang mga talakayan ni Don Filipo at Pilosopong Tasio ay nagbubukas ng isipan na makatarungan at makabayaman sa pakikibaka laban sa pang-aabuso ng mga namumuno at nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaalaman, edukasyon at kolektibong pagkilos para sa pagbabago.